Good day mga porchop. Meron nga pala tayo dito, Toyota Fortuner. Bago na naman tayo sisirain dito. Oh my god! Even though from... Oh my god! Ito nga pala, kakabitan pala natin to ng 360 camera. Tapos 6.5 na speaker, 4 na pinto papalitan din natin. Tapos kakabitan din natin to ng underseat na subwoofer. Dito di na tayo mahihirapan magpagapang ng camera dito kasi baklas-baklas na eh. Kaya siya nakabaklas kasi pinipinturahan to eh. Hindi pa tapos. Pati yung side mirror niya, baklas na rin. Sidings niya, baklas na rin. Kumbaga, madali na lang sa atin magpagapang ng harness dito. Hindi kagaya nung buo pa siya. Medyo mahirap. Ito, medyo basic na lang natin gagawin to. Yabang-yabang nito. Pisahan muna natin dito sa driver side. Yung speaker nito, sinira ko na kasi gagawin natin spacer yan eh. Tapos, nagdedening na rin tayo. Isang sheet lang ginamit natin dito. Ginawa natin hinati-hati na lang siya, pinatsi-patsi na lang natin siya. Importante naman dito yung balandrahan eh. Yun ang naman importante dyan. Tapos, mamaya, kakabit na natin yung pamboses nito. Yes, definitely. Kinabit na pala natin dito yung 6.5 na speaker, MB quart. Tapos ito yung tweeter niya. Ito rin yung passive niya. Mamaya lilinisin na natin yung wire niyan. Kasi napagapang na natin yung harness ng camera dito eh. Okay na to. You got it, dude! Binalutan ko na rin yung mga wire dito para maayos naman tingnan, di ba? Lipat naman tayo sa likod. Ito yung coaxial na MB quart, nakabit na rin natin. Tapos nakapag-deadening na rin tayo dito. Maya lilinisin na natin yung wire nito para mukha naman malinis, di ba? Dito naman tayo sa kabilang pinto, nakapag-deadening na rin tayo dito. Tapos nakabit na rin natin yung 6.5 na coaxial din. Ito na rin yung wire niya. Binalik ko lang din sa stock, nakasakit pa rin siya para maganda rin tingnan. Please, please! I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Dito naman tayo sa harapan, passenger side pa rin to, front door na. Ito yung separates na kinabit natin. Ito yung harness ng camera. Napagapang na natin yan. Tapos palulusutin lang natin yan dyan. Pinalutan ko na rin yung mga wire niya para maganda tingnan, di ba? Tapos ayan, tingnan natin sa harapan. Baklas na rin yung side mirror niya dito kaya madali natin napagapang yung wire dito kaya di tayo nahirapan. Mag-camera naman tayo dito. Dito kinabit na natin yung camera niya. OEM style na holder, pang Toyota talaga. Tapos tingnan natin sa loob. Ito yung harness niya. Yan yung harness niya. Tapos pagagapangin natin yan dyan. Papapasukin natin yan dyan sa rubber. Tapos padadaanin natin yan sa ceiling hanggang dun sa dulo. Front camera harness naman tayo dito. Ito. Pinagapang natin yan dyan. Inabay natin sa stock ng mga harness. Yan, umakyat na siya dyan. Hanggang dito sa gilid, gumapang yan. Diretso yan dun. Papunta sa rubber firewall. Yan, pinapasok na natin yan dyan. Tapos binalutan din natin ng electrical tape. Wow, 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 wow. Pag ganyang mga naka-open na, sarap pagapangin yung mga wire na gusto mong pagapangin kasi di ka na mahihirapan eh. Wow. Ito yung kanan na camera. Pinabit na rin natin dito. Ayan yung lens niya. Tingnan natin sa loob. Ayan yung harness niya. Napagapang na natin yan. Ito na yung harness niya.
Tapos pagagapangin natin yan dun. Naakit yan dun papunta sa radyo. Nalinis na rin natin yung mga wire dyan. Yun na to. Ito, kinabit na natin dito yung kaliwang lente niya. Yan yung lens. Yan na natin sa loob. Yan na yung harness. Ito na yung tatlong wire. Ito yung front cam. Front cam. Rear cam. Left cam. Itong tatlong to, dadalhin ko na yan dun. Papuntang radyo lahat. Dalhin ko na yan dun sa taas. Akit ko na yan dun sa taas. Ayusin na natin yung gapang na ito. Para head unit naman tayo. Head unit na. Ito nga pala yung underseat subwoofer nya. Pinipesto na natin. 6x9 pala to. 150 watts. Kaya dyan ko siya nilagay. Kasi may controller doon sa kabilang upuan eh. Kaya napunta siya sa driver side. Tapos, ito na yung gauge 8 nya. Pinalutan na rin natin yan. Pagagapangin natin yan dyan. Tapos padadaanin natin yan dun sa carpet, sa ilalim. Yes, definitely. Napagapang na natin yung mga RCA dito, yung controller, yung remote, inabay natin sa stock. Yan, inabay natin yan dyan. Tapos yung gauge 8 nandun na yan, naka-cable tie na. Andyan na rin siya. Ito na yung power supply, ground, RCA, tsaka remote. Tapos pipix na natin to. What? Natap na natin dito yung mga power supply tsaka ground, pati na rin RCA. Tapos pipix na natin to. After nyan, tono na. Inabitan rin pala natin ng headrest monitor to, 9-inch. Tapos dito natin pinagapang yung wire pababa. Ito nga pala yung harness niya. Mamaya pipix na rin natin to. Tinesting muna natin kung okay ba, kung gumagana ba siya. Luning time na tayo dito mga pork chop. Ito, nilatag na natin dito yung calibration cloth natin. Kasi kakalibrate na natin yung camera dito eh. Nakakabit na pala yung mga bumper nito. Pogi ng Fortuner. Inis. Ganda ng pagkakapintura. Ito, kinakalibrate na natin. Gagawin natin calibration dito ay automatic na para mabilis. Yan, tinitingnan natin yung automatic dyan.
mabilis kasi yung automatic kaysa sa manual. Isa-isa pa kasi natin yung pagka sa manual eh. Lahat ng corner niyan, isa-isahin natin. Yan ganyan automatic, diretso na. Kaya nga automatic eh, di ba? Gago! Nakamichi pala na radyo kinabit natin dito. Model NAM 5850. Pang midrange na rin to. Malinaw mga ano nito, features nito, mabilis na rin ang function. 13 band equalizer na rin. Pasok na pasok kung gusto mo mag-audio o stock rin. Pwede itong radyo na to. Maganda to, mabilis tong radyo na to. Ito yung mabenta sa amin eh. Pagdating sa mga ganyang head unit na Nakamichi. Iba yung Nakamichi eh. Hindi, wow.